We're on a road to nowhere. Hi guys! Mahilig ba kayo sa art? Then dapat mahilig din kayo tumingin sa mga art book because ito ay isang magandang source of inspiration kung kayo nagkakaroon ng art block or mental block pagdating sa paggawa ng art. Yun ang ginagawa ko kasi pagka gusto kong ma-juice up. I look at other people's works, lalo na yung mga idol ko, yung mga fina-follow ko online like Renji Murata, si Guways. The reason why I'm doing this vlog is mag-unbox ako ng bagong art book which I ordered a few months ago and dumating siya last month. Hindi ko lang siya mabuksan or masilip dahil nga busy ako sa paggawa ng mga bagong release nung Toycon. Pero ngayon na nakakahinga tayo, I guess it's time for me to unbox this parcel. Pero bago yon, share ko muna sa inyo ano yung mga kinukolekta kong art books talaga. Ito, medyo hard to find to. Hindi ko alam kung may mabibili lang ganito sa Pilipinas kasi I ordered this abroad, hindi sa Amazon eh. Basta isang book dealer abroad. Ito yung kanyang art book, yung Future Log ni Renji Murata. Ang style ni Renji Murata is manga style, anime style, pero dahil nga siya ay also parang industrial designer or something, no? Maganda yung mga designs niya pagdating sa mga damit. So ibang klase yung mga design niya and the way he draws his characters. Parang pure na pure yung itsura ng mga characters niya. So that's why I love Renji Murata ever since. At hanggang ngayon siya pa rin. Wala pa rin tumatalo sa kanya para sa akin. Ito yung isa pa niyang art book na binili ko abroad. Parang ako yung nagpunta abroad. In-order ko abroad. Ayan. Yung Tara Duncan na illustrations niya. Siguro ano to, parang character design to ni Renji Murata. I don't know if it's a cartoon or a manga. Pero ito yung kanyang mga gawa. Si Tara Duncan. I wish I knew how to read Japanese or speak Japanese, pero yan. So, yan yung mga style ni Renji Murata. This is the 100 Eshi, Best Masterpieces of 100 Eshis Volume 3. Ito yung collection ng mga artworks ng iba't ibang artists, mga sikat na, tsaka yung mga upcoming artists na more on manga style. Meron dito mga artworks din. Actually, yung cover si Renji Murata gumawa nito. Sa iba-ibang artist. Ang ganda, oh. See? All that. So, sarap tignan kasi they're very colorful. Dati ayoko sa manga style na art kasi parang ang tingin ko pare-pareho lang yung gawa nila. Pero when I looked closer, there are artists talaga na very detailed yung gawa. Bagamat puro malalaki yung mata, yung mga gano'n. Di ba yung mga manga, malalaki yung mga mata, parang pare-pareho ang itsura, pero may mga kanya-kanya silang style. So, kaya nahook ako sa ganong klaseng art. Ito, idol ko talaga to. Junji Ito, yung kanyang Twisted Visions. Medyo eerie yung kanyang mga artworks, pero syempre doon siya sumikat eh, dahil horror manga kasi Junji Ito eh. Lahat ng mga nakikita rito were inspired from his releases. Yung mga Tomie, may Uzumaki. So yung mga Junji Ito fans dyan, this is a must-have. I think binili ko ito sa Fully Booked. Ito, padala sa akin ng kaibigan ko, si Five. Incidentally, fina-follow ko din tong artist na to sa DeviantArt. And hindi niya alam yun. He just picked this up. Ako yung naalala niya. Nakita niya sa bookstore to. And then, ako yung naalala niya. So, nung umuwi siya sa Pilipinas, binigay niya sa akin to. Sabi ko, pinapalo ko sa DeviantArt kasi gusto ko rin talaga yung style nito. Medyo grungy yung kanyang artwork. You know. Highly textured and grunge ang dating ng kanyang artwork. Mga ganyan, steampunk. Yon, steampunk and cyberpunk. Ganda si Shichiguro. Ganda ng artworks na to, Shichiguro. May pagka nga siya may pagka H.R. Giger, The Art of Shichiguro. Japanese to.
si Ilya Kovshinov, sa IG ko siya finalo noon. So when I saw this sa Fully Book, ginawa ko agad. Actually, nung nakita ko nag-release siya ng art book sa IG, and then nakita ko sa Fully Book, yun. I had to have it. So gusto ko naman yung style niya, malinis yung kanyang artwork. Si Ilya Kovshinov ang character designer nung sadly hindi ko gustong parang series ng Ghost in the Shell sa Netflix. Yun lang hindi ko tinapos na series. Parang, kasi ano siya, CGI na siya. Although, maganda naman okay naman yung character design ni Ilya Kovshinov, pero parang hindi kasi ako sanay doon sa Ghost in the Shell na CGI, full CGI animation. So, Eternal ni Ilya Kovshinov. And then si Asha Ladovska, ito naman, cute yung mga drawings niya. Hindi naman yung chibi, no? Pero very distinctive yung style of drawing niya. Pero hindi siya Asian, ha? Ayan, si Asha Ladovska. Kaya yung mga illustrations niya. She also does Copic marker arts, no? Pencil art. So, nagpo-post siya ng mga drawings niya. Ito ba, sa mga Dragon Ball Z fans, a visual history from the late Akira Toriyama. Mga early works from the time it started, yearly, so 1984, yung mga artworks noon, o hanggang 2013 na artworks. Yan. Akira Toriyama, Dragon Ball Z. Dragon Ball, a visual history. Yoshida Seiji art. Ang gusto ko naman sa art, ito nakita ko to sa Shopee, na-attract ako sa artwork niya. Magaling siya sa mga perspectives din eh. Actually, meron pa nga ditong portions na meron tips on perspective, kaya lang Japanese siya eh. Pero ang gaganda ng mga artworks niya. Yoshida Seiji. Ito si Gu Zhongwei or si Gu Wei's. I also followed this guy sa Instagram. Ito naman, I love his works for his lighting and shadows. Ang galing niya. So, follow nyo siya guys, Gu Wei's. This is actually a signed copy. In-order ko din to online. So, gano'n kahayok dati sa mga artbook. Ngayon, hindi na ako masyado nakakabili. Eto, isa malupit to, si Red Juice. Nakakuha ko yung kanyang red box kasabay nung Reggie Murata ko na artbook. Si Red Juice ay ang character designer ng Beatless Guilty Crown. Yan. Puro digital art siya. Actually, may kasama nga itong poster nung cover. Kaya lang hindi ko may display eh. So, yan. Yan, si Red Juice. Ito naman, para sa mga Black Rock Shooter fans. Ito na, si BRS, Black Rock Shooter. I have the art book of Huke, the creator of Black Rock Shooter. Si Huke. So, yung mga Black Rock Shooter arts, siya po yung gumagawa nun. Yan. Black Rock Shooter anime yun. Meron ding game ng Black Rock Shooter. So, eto. Ngayon, ano relation ni Huke kay Red Juice? Naku, mahaba-habang kwentuhan to. Ikukwento ko ba sa inyo? They are part of Supercell. Hindi yung Supercell na gumawa ng game na anong game yun? Clash of Clans ba yun? Basta yung Supercell na game developer, hindi yun. Yung Supercell na band. Supercell, sila yung unang gumamit nung Vocaloid. Vocaloid, si Hatsune Miku. So, ito ay Yamaha product. No? Yamaha, the music instrument company. Sila ay gumawa ng system nung Vocaloid system. Kung wala kang vocalist sa banda mo, you can use their system. You can program the lyrics, the tone, and then it will sing for you. Yan yung Vocaloid. Okay? Ang alam ng mga Vocaloid, ito yung mga characters na cutie-cutie, pero Vocaloid talaga started as a musical tool para makapag-generate ka ng vocals. So, Supercell is one of the bands na gumamit fully ng Vocaloid.
And yung mga albums ni Hatsune Miku, ang tumugtog nun, Supercell. Okay? So yung mga World Is Mine, ang lyricist no si Ryo, which is a member of Supercell. So Supercell, hindi lang ito musical band. This is an art band, no? Music and art band. And si Huke, tsaka si Regius are members of that group. Hindi sila part of the musical band, but they are part of, hindi ko lang kung anong klaseng tawag sa ganung klaseng group. Pero, nung nag-design si Huke ng Black Rock Shooter, ginamit nila yung boses ni Hatsune Miku for the theme song. Yan. So, si Huke. Si Red Juice is also a member of that. That's why meron din siya mga illustrations dito ni Hatsune Miku. Yun. Yun yung relation ng mga may Vocaloid pa nga. Oh. May mga Vocaloid pa dito. Hatsune Miku. Alright? Just a little info, guys. Yun yung relation. Kaya when you think of Hatsune Miku, think of Red Juice, think of Huke, think of Supercell. And then I also mentioned kanina, si Red Juice was the character designer of Guilty Crown. Yung mga nakapanood ng Guilty Crown, yung female lead doon na si Inori, lumalabas doon sa series is siya ay vocalist ng Egoist, yung banda doon sa anime. Pero hindi na pinakita yung banda, no? Pero they say, she's the lead vocalist of Egoist. Ginawa nila talagang banda yung Egoist at nagko-concert sa Japan. Okay? So, Egoist. So, yung boses na ginamit kay Inori, yung fictional na vocalist ng Egoist, ay dating nagbo-vocals for Supercell, si Chelly. Okay? So, yun. Ang gulo, no? Pero kaya ako natutuwa that I have this little information about the band na hindi lahat nakakaalam. If you're not a fan. Oh gosh, ang bigat. I also have these little booklets of Huke's artworks. Yan. Nabili ko doon sa mga booth. Yan. Ito mga artwork ni Huke. Kaya ako mahilig, siya yung influence ko, kaya ako naglalagay ng mga texture sa mga artwork ko because of Huke. And also, meron din ako mga small art books din ni Red Juice. Ito, Choco. Yan. Yung mga artworks ni Choco. See. So, yan. Si Choco. And then, of course, I also have, since mahilig ako sa mga Ghibli films, mga The Art of My Neighbor Totoro, Spirited Away. And then, I also have the World Guide of Nier Automata, yung game. Nier Automata, syempre si B2. Ito yung mga world building ng Nier Automata. I also have 3 copies ng Spectrum collection of contemporary works. I have Spectrum 13. Ito, iba-ibang artist to. Collection. Hindi ko alam kung competition to. Pero andito yung iba-ibang klaseng artworks, iba-ibang klaseng genre of art. Yan. Spectrum 13. I have Spectrum 14. And then, I also have Spectrum 12. So, yan. Yan yung mga art books ko so far. So, ngayon, madadagdagan siya ng isa because ang art book na na in-order ko at dineliver last month, na ngayon ko palang i-unbox, is from Kellogg's Loops. Si Kellogg's Loops, I like his work because he uses watercolor naman. So, let's open this package. Wow. Aba, may isa pang layer. Marami pala ako dito. Bago natin buksan yan. The Art of Flourish. Yan, pina-follow ko rin siya dati sa DeviantArt. Ngayon, I follow her on IG. Papalampasin ba natin siyempre si Art Germ. Yung mga Copic works niya to eh. I have 2. As I have also posters ni Art Germ. Siyempre, fan tayo ni Art Germ. Meron din akong mga Marius Black.
Mga ukiyo-e ni Marius Black. Art book siya. Ganda. Everyday life sa Manila. Manila ukiyo-e. Tuloy na natin itong unboxing natin. Kelogsloops. Kellogg's Loops. Parang breakfast cereals, ano? Wow! Ganda ng cover! The Art of Kellogg's Loops. From sketch to finish. Ganda! Tapos gold pa talaga yung gilid, oh. Hardbound. Tapos may mga, yung gloss, yung mga butterflies na, ano ba to? Nakalubog siya eh. Nakadepressed. Ganda, oh. Tapos meron din siyang art print nakasama. Nice. Gandang i-frame, ano? Ito, pirmado niya. So, yung mga signed copies ng mga art books, what they do is they put a sticker on it and then yun yung pinipirmahan. Siguro, habang hindi pa tapos yung publishing nung art book, nagpipirma na yung artist para ididikit na lang nila. So, 50% of net profits donated to charity. Wow! Look at that. Mga early works niya. And then let's push forward sa mga, ito mukhang digital painting to. May mga digital na, oh. Or nauna siya mag-digital bago siya mag-traditional. Pero I guess nag-start siya sa traditional. Ayan, oh. Ayan yung mga early works niya. The watercolor. Ayan, oh. Look at that. Ganda. Diba? I think galing sila ng Vietnam and they migrated. Hindi ko lang kung Australia or New Zealand. Pero ganun yung niya eh, accent niya eh. Ito yung gusto ko sa watercolor eh. Mga ganyang wash. Look at that. Wow, look at that face. Look. So follow nyo sa IG guys, Kellogg's Loops. Follow nyo siya para ma-inspire kayo. Meron pa siyang ganito, oh. Parang tracing, oh. So, yung ina-explain niya yung process niya dito. Galing, oh. Mga tracing pa, oh. Galing, ah. Look. Tingnan niyo naman, oh. If only I had enough time para gumawa ng mga ganyang klaseng artwork. My God. Ganda. I love his art style. I love this guy. The work that he puts in his art. Beautiful. Nagmamasking din siya eh. I love the textures. Yung overall feel ng kanyang artwork. So may mga sketches dito, mga para mga naka-thumbnails. See. My gosh. Tracing paper. Ganda, oh. Look at that. Nice, di ba? Okay. So, I'm gonna enjoy this book very, very much. Finally, nabuksan ko na siya after 1 month na nandito lang sa shop. Ayan. So, this is the, from sketch to finish, Kellogg's Loops, guys. So, I hope you enjoyed sa akin pag-share ng pag-flex ng aking mga art books. Wala akong art book sa sarili ko. Meron ako nag-artbook, nagpa-print ako sa photobook.com. And meron akong hardbound noon. 2 copy lang yon. Yung isa na kay Sir Jed Madela, yung isa na kay Sir Jerry Suratos, si Kid Buffalo. So, ako wala akong copy. So, I hope you enjoyed, guys. Maraming salamat. This is Uncle Ricky and bye-bye.